Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabak-labak na tongue with evidence. Naku po! Good news na ba ni? Good news na ba ito, Kabibig? Nako, atrasa na. Aatras na ang mga co-authors na mga congressman sa impeachment ni VP Sara. Aatras na. Nag-pull out na sila. Hala ko. Bakit? Anong nangyari? Akala natin ang bilis, ang dali-dali lang kumuha ng 106 na voters ayon kay Ridon. Bakit tila natatakot? Tila naduduwag na ang mga kongresista na mga co-authors. Ha? Co-authors sa impeachment ni VP Sara, nag-pull out na sila. Oh my G! Halaka! Is this a good sign? Sign na ba ito na hindi talaga ma-impeach si VP Sara sa Kongreso? Nako. Kaya nga, iintindi ng maraming netizen sa inyo mga kongresista, maling move nyo lang. Nako. Goodbye political career. Tapos itong pinapakalat ni Cathy Binag tungkol sa INC na kung saan ang mga kongresista at mga senador na mag-yes sa impeachment ni VP Sara, blacklisted na hanggang sa kaapu-apuhan ninyo. Hindi na makatutungtong sa Iglesia ni Cristo. Dapat talagang manginig ang mga politiko na yan. Ni-warningan na kayo. May mga pabala na tapos ilang taon na lang ba ang natitira sa power ni Bibi? 2 taon na lang. And based sa survey ngayon, grabe yung survey ni Bibi Sara. Visayas, Mindanao, number 1 si Bibi Sara. At sa Luzon, 45, number 1 pa din. So kung mag-isip-isip kayo, panalo na si BP Sara sa 2026 pa lang ng mga survey. Sa ginawa ninyong ni BP Sara, kung ano-anong drama ginawa nyo dyan sa Kongreso, eto Kabibig ha, nabasa ko ito sa Huy, grabe ang politiko kung makagbigay ng chika minute. Ito na basahin natin na atrasa na. Lawmakers reportedly pulling out as a co-authors of Sara Duterte impeachment bid. Oh my goodness. Is this really, is it? Hala May 2 yan ha, May 2, 2026. Basta nyo, atrasa na. Lawmakers reportedly pulling out as co-authors of Sara Duterte's impeachment bid. Bakit? Takot na ba kayo? Anong nangyari? Anong nangyari? Para yatang natatakot na kayo Huwag kayong mag-pull out. Bakit ba kayo pull out? Sayang ang effort ninyo. 'Di ba nga? Sayang effort. 'Di ba nga? Sabi ni Garen, sa puso namin at sa isip namin magkaiba ang mga isinisigaw. Ito ha. Basahin natin. From Politico Staff. Some lawmakers in the House of Representatives are reportedly having second thoughts. Sige. Like, yan. Kita nyo na ba? Kita nyo ba? Nabasa nyo na ba? Di ba? Second thought. Nag-isip-isip na sila. Let's continue. About supporting the impeachment of Vice President Sara Duterte just days after the House Justice Committee unanimously voted to find probable cause to impeach her. Ahead of the resumption of session on May 4, a draft resolution titled setting forth the articles of impeachment against Vice President Sara Duterte has allegedly been circulating among congressmen. The 17-page document outlines a timeline from the filing of impeachment complaints last February up to the committee findings of probable cause on April 29. Ito Kabibig, basahin nyo. Sabi dito, ang
part sa resolution ha ito. Now be it resolved by the House of Representatives that Sara Duterte, Vice President of the Republic of the Philippines, is impeached for culpable violation of the Constitution, corruption, other high crimes, and betrayal of public trust pursuant to Article 11 of the 1987 Constitution, and that the following articles of impeachment be endorsed to the Senate of the Republic of the Philippines by the House of Representatives in its own name, and that of the Filipino people against Respondent Vice President Sara Duterte. Yan ang ano ha, parte ng resolusyon. More than 40 lawmakers led by House Justice Committee Chairman and Batangas Representative Jerbel Luistro were listed as authors of the draft resolution seen by a certain politico. But an scooper said that numbers is reportedly dwindling fast. So bumababa. At least a dozen lawmakers have asked their names be removed as authors of the resolution for fear of backlash. Hala ka. Takot ang mga kongresista. Yung iba sabi, tanggalin mo naman pangalan ko dyan kasi takot ako eh. Takot ako na nako, kung uupo si Sara, paano na lang? Sana ko pupulutin. Nako po, hala, takot sila sa backlash. Some names were reportedly included by Luistro and House Majority Leader Sandro Marcos, but those lawmakers apparently did not want to be part of it. Oh, so bale, ang naglagay sa pangalan ng mga author si Luistro at si Sandro. Oh, si Sandro ha. Si Sandro naging parte na. O, di ba? Si Sandro nga hindi uma-attend sa mga committee rin, pero ngayon sa paglagay ng mga pangalan sa mga authors or co-authors ng ng resolution, nandoon na si Sandro. Silang dalawa daw ang naglista sa mga co-authors, mga kongressista. Pero sabi ng mga ilang kongressista, tanggalin yung pangalan ko dyan, ayoko maging author. The House is scheduled to vote on the impeachment on May 11, where at least 106 votes are required to transmit the case to the Senate trial. The reported shift in some lawmakers' sentiment about the impeachment come as political maneuvering intensifies. Earlier this week, Politico reported that House Majority Leader Leandro Marcos had allegedly begun informally calling lawmakers to gauge support, a move seen as a real-time headcount ahead of the vote. In response, Davao City Representative Paulo Duterte, the Vice President's brother, warned that lawmakers opposing the impeachment could face scrutiny, including a review of their statements of assets and liabilities and net worth ends. Naku po. Dozens of lawmakers. Dozens, so madami talaga. Nagsabi na, tanggalin mo yung pangalan ko dyan. Huwag niyo akong isali as co-authors. Takot ako. Ayoko magkaroon ng backlash. Paano lang ko si BP Sara na maging presidente? Saan ako pupulutin? Halak ka. Yun ang sinasabi natin. At itong si Luistro at si Sandro pa ang naglagay-lagay kung sino lang pangalan, gusto lang pangalanan. Halak ka. Ito na nga ang sinasabi natin. Paano yan? Atrasa na. Baka makakuha ka sila ng 160. Pero sabi naman ni Ridon na confident si Ridon na makakuha sila ng 106. Madali lang yan. Sabi na rin madali lang yan. Yung impeachment ni Bibi Sara, mga 2 weeks or 3 weeks, tapos na yan. Wow, ang galing ni Ridon. Si Ridon ba, parang siyang, parang manghuhula. Ang galing ni Ridon. Diba? So, diba, naalala ko, may isang interview sabi ni Ridon na yung BIR box, mabubuksan daw yan sa hearing. Pero bakit hindi nabuksan Ridon? Ikaw talaga kung ano-ano mga nasa isip mo ngayon. Paano yan makabibig? Atrasan na, oy. Sino bang hindi aatras? Sino bang hindi aatras niyaan? Ha? Naku po. Talagang aatras kayo. Tingnan nyo ito mga kabibig. Sino bang
Takot. Sino bang hindi matatakot sa survey na ito? Check ko na. I-try ko sa inyo ha. Latest survey to ha. Check ko sa inyo. Sino bang hindi matatakot nito? Tingnan nyo kabibig. Ito. Sino bang hindi? Presidential survey. Sara, entire Luzon, 45%. Lenny, 25 lang. Visayas, 70%. Mindanao, 80%. Saan pupulutin si Lenny sa Mindanao? Rafi, ang layo. Risa, 1%. Ito. Visayas, 15% na si Lenny. Tingnan nyo. Natural. Takot talaga ang mga kongresista dyan. Diba? So, yung ibang kongresista, nagmamakaawan, tanggalin nyo ang pangalan ko dyan as co-author. Ayoko, Ayoko magkaroon ng problema. Bahala kayo dyan, basta wag nyo nalagay pangalan ko. Bahala kayo, wag nyo akong ilagay dyan, ha? Diba? Tingnan nyo kabebe. Ang taas. Entire Luzon, VP Sara, 45, number 1. Visayas, sa Duterte, 70%, number 1. Mindanao, 80%, number 1 si VP Sara. Si Lenny, sa Luzon, 25. Sa Visayas, 15. Sa Mindanao, 7%. Hindi man nanalo yan kabibig. Walang strong candidate ang administrasyon ni BBM. Ngayon, nag-atrasa na ang mga kongresista, takot silang madamay. Nako, paano yan kabibig? Diba? Hay, nako, mag-isip-isip talaga ang mga kongresista ngayon. Ito ha. Ito yung sabi ni Bong Suntay ha. Ito ha. Para malaman natin kung ano ang takbo ng mga isip ng mga kongresista ngayon. Ito ha. Sabi ni problema dito. Pero ang problema dito, yung mga kongresista naman na sabihin natin na hindi pabor para sa kanila dahil yung mga constituents na sinabi mo kanina, medical, free education, lahat-lahat, support, benefits, maaapektuhan. Hindi nagagalaw yan para sa mga nasasakupan ho ninyo, halimbawa. Well, totoo. In fact, ako dahil even before, pagka pumapasok ako sa Kongreso, madami ako mga kasamahan sa Kongreso nakakausap, and a lot of them are not in favor of this impeachment, in the second impeachment. Dahil ang concern nila, alam mo, sa dinami-dami ng kontrobersya na bumabalot ngayon sa Kongreso, hindi na kailangan dagdagan ng isa pang issue na kagaya nitong second impeachment proceeding. Ngayon, madami sa kanila ang ayaw nga sumuporta dito sa impeachment, pero pag nakakausap ko sila, natatakot rin silang mag-voice out ng kanilang stand na ayaw dahil natatakot sila maapektuhan yung pondo nila at mga proyektong maaaring ibaba sa kanilang kadistrito. Ito yung mga... Ito yung sinabi ni Congressman Iris. Ito ha. Maski yung kasama ko sa civil society, kasama ko sa Dilawan, they are so afraid of a Sara presidency that they would sacrifice the truth. They are so afraid of a Sara presidency that they would want to sacrifice the truth. Hala. Maski Ito na. ang ginagawa ng Hindi ba, Attorney Bayon, na sino naman po ang hinabla ni Attorney Man? Hindi ba, Attorney Bayon, na si Congressman Paulo Marcoleta ay nagsalita kanina sa hearing? Nakita ko nga po. Oh, yung anong manifestation. sabi niya? May sinabi siya tungkol sa beat eh. Oh. So, Sabi hindi niya- daw niya tututulan. Kasi Anyway, hawak yung beat. Chair, hawak mo ang beat. Talaga to. Hawak ko ang beat, hawak mo ang beat. Hawak mo naman ang beat eh. Di ba? Kaya, todo mo na. Sinasabi ni Congressman Paulo Marcoleta, buksan nyo na yung kahon na yan. Buksan mo na ang kahon para malaman na natin talaga kung ano ba talaga ang laman niyan. Dahil alam naman ninyo, ang BIR nga ay ayaw nga magbukas ng kahon. Dahil that is the BIR believes that it will violate the bank secrecy law. Or, no, ITR NIRC. ito.
NIRC. Yes, The, ITR po. National Internal Revenue Code. Yes. So that's against the law. Eh, yung bang ITR na yan, that is not for public consumption. Hindi ba, attorney? Yes. Oo, kaya ayaw ng BIR. Pero sinabi na nila, dalhin nyo dito yan. Di dala sa kahon. Oh, ngayon, ayaw ng BIR buksan. Ano nangyari dun sa hearing, attorney? Wala kasi ako dun eh. Yung nagka-voting po, then majority voted to not open it. O, kita mo? Ba't ayaw nyo buksan? Natatakish ba kayo? Ano? O, di ba? Eh, bakit takot kayo? Dapat buksan nyo kung hindi kayo natatakot na tama yung ginagawa nyo. Kumbaga, the shoe is now on the other foot. May I add something? Correct. Attorney? Yung isa sa congressman, nabasa po namin yung statement. Yung sinabi niya is out of caution na sa Senate na lang Out of gagawin. caution. So yun lang din naman po yung sinasabi namin to begin with. We sent them cautionary letters actually Yan. prior to the April 22 hearing pa. Oh. Ano sinabi niyo doon sa letters? To be more on the cautious side due to confidentiality loss. Yun. Sa pinadala po yun sa AMLAC and sa BIR ng Mm. side ni Attorney Mans. Quoting Supreme Court decisions, that congressman was probably a lawyer, said, I am erring on the side of caution. This time po sa BIR. Pero unfortunately, dun sa AMLAC, iba pa yung position nila dun. Nagawa na. Nagawa na eh. Binuksan nila. Yung sa AMLAC po, di ba? Yung sa April 22, they disclosed it. Oo. Pero ngayon, sa BIR, they are now more on the cautious side. Oo. So yun pala. Pinadalhan na pala. Pero alam nyo kabib, confident talaga si Tere Ridon na makakuha sila ng boto. Naku, Tere Ridon. Ito na. Una sa lahat, yung source of confidence natin would be the evidence presented during the proceedings itself. Katulad ng banggit ko, on confidential funds misuse, sobrang linaw po ng 448 million na pinapasoli sa pangalang Pangulo personal sa usapin po ng confidential funds. Sa usapin po ng unexplained wealth, sobrang linaw po ng 6.7 billion in total transactions ng mag-asawang Duterte Carpio. Sa usapin po ng pagbabanta, sobrang linaw ho ng pagbabanta. Pura linaw na Nakita lang. po natin yon buong panahon, no? Na hindi lang ho isang beses ginawa ng pangalawang Pangulo laban sa atin pong Pangulo. So yung pa lang ho, tingin ko, makukumbinsi na ho yung malaking bilang ng mga kongresista na impeach po yung pangalawang Pangulo. And kung ang minimum requirement lang naman po ay 106, tingin ko hindi na ho yun mahirap gawin. But at the very best, I think we would want to get at the very least a 250 Confident. minimum number of votes, no? Which is what we had gotten the last time. Oh, Noong po ang first confident. impeachment complaint. For the most trusted source of news Confident. Sobrang confident. Pero paano kaya ito sasagutin ni ni Ridon itong pasabog ng politiko? Yan yan ang pasabog Atrasa na. Atrasa na, Ridon. Takot na yung mga congressman. Ayaw nang mag-co-authors. Paano yan? Sabi ni Ridon, ang dali-dali lang talaga makakuha ng boto. Pasado na lahat. May mga ebidensya, nalatag na namin lahat. So confident ako na maraming boboto, pero bakit to? Bakit to nabalita sa politiko? Sabi ng scoper, nag-atrasa na. Sabi pa ng mga kongresista, tanggalin yung pangalan ko dyan. Sandro, Luisto, tanggalin yung pangalan ko dyan. Ayoko magkaroon ng problema. Naku, ito na ang INCO. Naku, malaking problema yan. So yun lang, kabibig ang ating libag-libag for the day. Don't forget to like, subscribe, and share this video para sa mga trending news na ating pag-usap-usapan. Kaya pa ba mga kongresista ang dapat nyong gawin para hindi kayo mawala ng mga budget? Kausapin nyo mga constituents nyo, magpa-survey kayo para meron kayong dokumentong ilatag, isampal nyo kay Luistro at kay Sandro. Tingnan mo ang constituents ko, ayaw nila akong pumirma ng impeachment. Paano yan? So, sino susundin ko? Sige, kung i-control nyo ako, sabihin ko sa akin mga constituents, sabi ni Sandro, sabi ni Luistro, na dapat akong pumirma pero mawawalan tayo ng budget. Magpa-survey na kayo. Bilis!
bilis. Malayo pa naman Magpa-survey kayo. Document nyo, certified true copy. Yun ang gawin nyo. Kasi, at the end of the day, ang mga tao ang boboto sa inyo. Hindi si Sandro, hindi si Jeremy Luistro. Ang mga tao. Intindihin nyo, alamin nyo, hanapin mo sila. Kunin mo ang kanang mga sentimiento. Yun lang kabibig. Bye everyone. See you next time.